Yun naman po may mga problema sa gout at arthritis, rayuma, yan yung mga hindi makalakad na fruits niya po pwedeng maging source ng vitamins kasi ang bunga po ng guyabano is mayaman sa vitamin B1, B2, vitamin B3, vitamin kanya pong dakon mayaman po yan sa tanin, sa fat, sa oil. So ayan, apuyan na natin ito at ayan may apoy na. Pakukuluan lang po natin yan ng Hello everyone! This is Sir Mizunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Kasi ngayong araw po na to, parang meron akong gustong paputol na puno. Kasi parang gusto kong gawa ng bagong garden project yung ating area na yon. Kaya lang meron po ako ditong halaman or puno na hindi ko maputol-putol, hindi ko ma-let go. Bakit nga ba? Kasi po sa tingin ko napakaraming benepisyo po nitong halamang ito, no. Ang tinutukoy ko po yung ating puno ng guyabano. And alam ko po na ito talaga madalas ginagamit yan ng tatay ko. Laging nagpapagawa ng tea o tsaa mula po doon sa mga dahon, Tapos minsan pag namumunga, syempre may nakakain kaming prutas, kaya naman hindi ko let go. Puntahan po natin yung ating puno na yan ng guyabano, tapos i-discuss ko sa inyo yung mga benepisyo na makukuha po dun sa mga dahon nila at saka dun sa bunga, pag-usapan po natin yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga pupunta tayo dito sa area na to. Ayan o. Yan. Dito kasi yung area namin na parang gusto kong lagyan ng bubong. Ang problema kasi dito, meron ditong puno ng ito, parang palm to. Tapos meron ako ditong guyabano. Nangyayari, hindi namin ito mabubungan kasi meron siyang mga puno. So ito yung guyabano namin. Ang nangyari dyan, yan o, kita nyo, humapay na And hindi ko mapaputol. Kasi parang ang daming benepisyo na binibigay niyang mga halamang guyabano. Pakita ko sa inyo yung itsura, Meron ba kayong puno ng guyabano? Panoorin nyo po ito dahil marami kayong malalaman na benepisyo na talaga na mga makakatulong sa inyong buhay, At tingnan natin yung itsura ng dahon niya. Sa ngayon wala itong bunga pero yan, pag-usapan na rin natin. So ito na nga, ito yung aking puno, ito yung aking mga propagation. So maganda nga sana to kasi diyan ko nilagay kasi nga may mga puno-puno dito. Yung mga bagong patubo, talaga namang diyan ko nilagay, nakakatulong sila. Pero ito po kasi parang humapay siya, naging ganyan siya. And ayun, isa pa nagiging siya ng mga paglaglag ng mga dahon dito, Anyways, hindi lang naman yun yung nalalaglag na dahon, pati yung mga talisay. Kaya lang, ito pong aking guyabano, talaga na mga nakaganon na, So, gusto ko sana isagad na kasi para ito masimento na at malagyan ng bubong tsaka itong isa na to. Kaya lang parang nagdadalawang isip ako at parang ayoko nang putulin kasi nga nagiging minsan source namin to nung mga ginagawang tsaa, So, pakita ko sa inyo yung dahon. Ito meron ditong dahon sa baba. Tapos ayun meron ng pabuka na bunga. Yung unang benepisyo na makukuha po dun sa kanyang mga bunga po, kasi yung fruits niya po pwedeng maging source ng vitamins, kasi ang bunga po ng guyabano is mayaman sa vitamin B1, B2, vitamin B3, vitamin C, zinc, iron, calcium, potassium, phosphorus, folate, magnesium, and copper. Di ba napakadami, nung makukuhang vitamin sa kanya. Kaya napakasustansya. At pag namunga nga po yan, ayun, tulad nung isa na yun, may bulaklak na. Tapos papunta na yan sa bunga, And magandang maganda po na meron kayo, ayun, tingnan nyo. Look. Oh, di ba? Nakita nyo? Yan. Yung bunga po niyan masarap, maasim-asim na pagkatapos po, kapag halimbawang hinog na, masarap kainin, Yan nga po yung aking paboritong paborito dito sa aming
garden, ano, kapag namumunga yung aming guyabano, talagang ako na yung nauunang kumuha ng bunga niyan, ano. At yan po, napaka daming bitaminang makukuha, no, kaya napaka sustansya. Pangalawa naman po, itong ating yan, dahon po ng guyabano, pwedeng maging health supplements, ano. Yung kanya pong dahon, mayaman po yan sa tannin, sa fat, sa oil, sa unsaturated na steroids, sa triterpenes, sa flavonoid, na ideal po, no, para nga po maging health supplements. Kaya po ito ginagawa rin po tsaa. Mamaya po papakita ko sa inyo yung paggawa namin ng tsaa nito, no, at ide-demo natin yan mamaya sa last part ng ating video. Pero pag-usapan natin yung health benefits na to, no, kasi napaka interesante tayo lagi dyan pag mga benepisyong medical na yung pag-uusapan, ano, yung para sa ating kagalingan, at yun yung talakayin natin, ano, kasi pangatlo po sa ating benepisyo, ito mataas po sa antioxidant, ano, na talagang maganda po para sa mga may mga karamdaman, no, at tulad po ng diabetes, cancer, mga heart problems. Napakaganda po dahil dun sa antioxidant na dala-dala po ng dahon nitong mga guyabano. Isa pa po sa benepisyo nito sa ating pang-apat na benefits, pwede po to sa mga first aid, ano. Halimbawa po, meron kayong lagnat, pinabababa po nito yung fever, ano. Tapos po sa mga minsan may kabag, yan, talagang pwede po ito, no. Tapos minsan kapag meron kayong nararamdamang sakit, inom lang kayo ng tsaa nito, matatanggal na yan, mababawasan na. Tapos ginagamit rin po ito, no, kasi minsan may mga nanghihingi sa amin ng dahon ng guyabano, at ginagamit nila na panglaban sa asthma, no, or panggamot sa mga may hika, no. So ito pong guyabano na leaves, talagang mabisang-mabisa po yan sa mga first aid. Yan pong puno, lumalaki po yan ng malaking-malaki, no. At minsan po talaga nagsasanga-sanga yan. At mas maraming dahon, mas maganda. Kasi po, alam nyo po, yung dahon po talaga ng guyabano, ginagamit po, no, na panglaban sa mga cancer cell, ano. Kinokontrol po nito yung cancer cell from growing, no, at sa pagpo-form, no, and even po yung mga tumor, ini-slow down po niyan yung paglaki. And isa pa po dun sa magandang gawin dito, minsan po ginagamit namin ito pang relief, ano, dun sa mga sakit ng katawan, especially po yung mga masasakitan likod, ano. Minsan po ang ginagawa namin dito is yung pinaiinitan yung dahon, tas tinatapal doon sa mga party ng mga katawan namin na masakit. Tinatapal-tapal namin yan. Pero yung tsaa din po niyan, maganda po, ano, para doon sa mga sumasakit yung likod. Halimbawa, maghapon kayo nagtrabaho, no, tapos gusto nyong ma-relax, at masakit-sakit yung mga kalamnan nyo, yung mga braso, katawan, likod, paa, yan, pwede po to, no, na itapal, or kaya pwede kayong gumawa ng tsaa at inumin nyo para mabawas-bawasan po, no, yung pananakit ng inyong mga katawan. Kaya pong kontrolin ng mga dahon ng guyabano yung blood sugar level, ano, napapababa niya po, ano, dahil nga po ito yung may angkin na karakteristik para sa pagbababa ng mga glucose, ano. Kaya yung may mga matataas na sugar, halimbawa mataas yung sugar nyo sa pagkakain nyo ng mga matatamis tulad mga tsokolate, mga dessert, at kung ano-ano pang mga matatamis, ano, sa mga kanin, ano. Minsan ganyan, yan yung pinagmumula ng mga diabetes, yung mga kinakain natin na matatamis, yan, hindi tayo nag-iingat, mainam po na uminom kayo nung pinaglagaan ng dahon ng guyabano para po mapababa, no, o makontrol yung blood sugar level nyo. Kapag naman ikaw yung isang tao na laging sakitin, talaga namang magandang iinom ka nung tsaa nito, no, dahil pinapalakas po nito yung immune system natin. So kapag lagi kang umiinom na to, iwas sakit, yan, yung mga colds, flu, yan, trangkaso,
talagang medyo iwas sa'yo yan, ano. Kumbaga, nakokontrol at naiiwasan yung pagkakasakit, ano, at panghihina kapag halimbawa pong umiinom ng tsaa na galing sa guyabano. So, kung gusto mong lumakas yung immune system mo, inom ka ng tsaa ng guyabano. And mainam rin po ito sa ating digestion, ano. Mapabunga po o dahon, maganda po, no, para po dun sa minsan nahihirapan ng mga dumumi. Yan, may constipation. O pwede rin po ano na i-take nyo po yung tsaa niya or kinatas na dahon or bunga ng guyabano para po regularly yung pagdumi nyo at maiwasan rin po no yung sakit no kapag kasi minsan hindi tayo makadumi kung ano-anong sakit na yung dumadapo sa atin. So ito po yung palagian pag-inom po niyan maganda dahil mayaman po yung guyabano sa vitamin C at syempre fiber na rin po ano na nagiging resulta po para mapaganda at ma-regulate po yung ating pagdadigest ng pagkain. Pang 10 nating benefits, alam nyo po ba na maganda rin po sa mga kutis natin ano yung guyabano no? Dahil po ito ay mayroong astringent ano. Minsan po namumroblema tayo dun sa mga acne, sa fine line, mga wrinkles, yan. And maganda po ano, meron kayong guyabano no. At yung iba po nilalaga itong mga dahon tapos ipinanghihilamos nila no, yung pinaglagaan nitong mga guyabano. Pero yung pagkain po ng prutas na guyabano at pag-inom ng tsaa ng dahon niya, makakatulong na po yan ano, para mapaganda po yung ating mga kutis. Sa mga may sakit po sa balat, yan, pwede rin po siya yung paglalanggas nitong dahon ng guyabano. Maganda rin po ano. Yun naman po may mga problema sa gout ano, at arthritis, rayuma, yan yung mga hindi makalakad, nahihirapan, namamaga yung kanilang mga paa. At syempre, nako, nahihirapan talaga no at nananakit yung mga paa nila dahil sa gout. At saka po sa rayuma hindi makalakad, pwede po kayong mag-take ng tsaa nitong guyabano natin ano. Kasi po minsan ang problema sa kidney po natin ano, yung mga purine substance ano, yung kidney natin na hindi nagpa-function dahil diyan matutulungan po tayo nitong dahon ng guyabano no. So, lahat ng mga may gout, itry nyo po. Yung mga may arthritis, rayuma, nahihirapan, pwede po kayong uminom ng tsaa nito, no? At mamaya nga po, i-explain ko sa inyo yung paggawa ng tsaa nito. And yung huling-huli nating benepisyo, ito po yung maganda na antidepressant. Yan. Maganda rin po siyang panlaban sa anxiety. At maganda rin po siya doon sa mga nai-stress ano. Pwede po kayong mag-take nung tsaa na gawa sa guyabano no. Ako nga po minsan kapag halimbawa talagang sobrang busy sa trabaho, ginagawa ko po, umiinom ako nung ginawang tsaa nito no. At feeling ko nagiging okay yung aking mood ano, napapaganda niya yung mood natin kasi ito merong parang sedative na properties ano na makakatulong sa ating kumalma no. So eto ngayon tatry natin ano yung pag gawa ng tsaa ng guyabano no. At ngayon kukuha tayo ng mga dahon at yan kunin natin tong isang sanga dito, bababa kasi matataas na yung iba. Ito meron ditong mababa. Pakita ko sa inyo yung yan, paggawa natin ng tsaa. Tara samahan niyo ako. So eto na, papakita ko sa inyo yung paggawa nung tsaa mula po dun sa dahon nung guyabano no. So kailangan natin ng 5 dahon. So eto, hugasan niyo muna no yung dahon niyo, baka mamaya madumi yan. Hugasan niyo muna mabuti. Kukuha tayo ng 5 dahon. So, yan. 3, 4, and 5. Yan. 5 dahon ng ating guyabano. Yan yung ating ilalaga ngayon, ano. Tapos, kuha kayo ng 4 na baso ng tubig, no. O, dyan yan lalagay yan, no.
yung ating yan. Tapos pakukuluan natin ngayon. So, ayan, apuyan na natin ito. At ayan, may apoy na. Pakukuluan lang po natin yan ng 15 minutes, ano. Pero actually, yung 5 dahon, pwede pong dagdagan nyo pa, no. 5 to 10 na dahon po, pwede nyo pong ilaga at gawing tsaa, no, sa 4 na baso na tubig, no. So, eto 15 minutes lang, pakukuluan natin yan. Tapos, balikan natin. At kukuhanin natin yung pinagpakuluan yan, ano. Yun yung magiging tiyaan natin, no. At yan, mamaya titikman natin, pakita ko sa inyo. So eto na nga po, ano, yung ating talagang pinaglagaan, ano, ng dahon ng guyabano. And tikman na natin to. Ito, pwede nyo po itong inumin ng 2 beses, ano, sa isang araw. Pero po, wag nyo pong sobrahan, ano, kasi sa pag-inom po ng herbal, dapat na isaalang-alang din po natin, dapat moderation lang din po, ano. Lahat po ng sobra masama, ano. Kaya pwede nyo po itong inumin siguro twice or thrice a week, yan. At kung may nararamdaman kayo, tsaka kayo uminom nito, no, nung ating pinaglagaan ng dahon na guyabano, no. At yan po, tikman na natin, ano, kung ano yung lasa. So eto na, tikman na natin yung tsaa natin mula sa guyabano. Actually parang katulad din siya sa guyabano, no, pero medyo may kapaitan na taglay, no. Itong pinaglagaan, kung gusto nyo po, pwede nyo lagyan ng honey, no, para tumamis-tamis siya at ma-enjoy nyo po yung lasa ng tsaa. Pero matitake nyo naman po siya, no. And sa mga may buntis po or meron pang mga allergy sa iba't ibang mga gamot, mabuti pong sumangguni muna kayo sa doktor bago kayo uminom nito, no. At sabi ko nga po sa inyo, dapat in moderation lang po yung pag-inom, ano. At yan, sa mga kababayan po natin na talaga namang mga walang pambili ng gamot o nahihirapan sa pambili ng gamot dahil imbis na ibibili nila ng gamot, ibibili na lang nila ng pagkain, ito po, magandang alternative po itong mga halaman natin na pwedeng makatulong po sa inyo, no. At I hope po sana matulungan kayo ng mga benepisyo ng halamang ito tulad po ng guyabano, no. Salamat ng maraming mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, pati po yung mga benefits nila, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!